Magandang hapon po mga kabayan. Nandito tayo muli sa Candon mga kabayan. Siyempre po marami pa tayong binalikan dito mga kabayan natin na nangangailangan ng ating pagmamahal. At ngayon sa aming pagta-travel mga kabayan, meron na naman tayong nasundan mga kabayan. At umupo siya dyan dahil malilim, nagpahinga at meron siyang dala-dala kanina, no? Ewan ko kung anong dala-dala ni nanay. Ay ayun, mani. Pero wala nang laman. Pero bakit bit ni nanay yung tangkay? Anong gagawin niya dyan? Hello! Ano po, ma'am? Good afternoon! Ano po? Ano yan, nanay? Pagkain ng kambing po, manay. Ay, akala ko pananim nyo. Itatanim nyo po uli. Ano lang ako, ano ba yan? Pagod. Hindi ko alam yung Tagalog. Opo, yung tangkay ng mani. O, tangkay ng manay. Nakakain po pala ng kambing niya. Kambing, Yung opo. dahon po. Opo. Nasaan na po yung laman niyaan? Nandun sa kwan, may-ari. Laki ano lang ako. Nag-harvest sila ngayon. Oo, meron kunting nang hinarvest. O bakit yung laman ay dapat yun ang kinuha nyo, yung na pinakain sa kambing? Hindi pwede yun dahil binibenta yun eh. Ay, Sa hindi. merkado, yun lang tangkay ang kwan, pagkain ng kambing. At saka itong maliliit, hindi naman pwede. Okay, sige, bababa ako nanay ha. Pwede bang madisturbo kita? Pwede rin po. Pwede rin. Pwede rin hindi. Hindi naman po, kasi hindi pa ako kumakain eh. Anong pangalan ni nanay? Melissa Borospi po. Si nanay Felisa Gorospi. Ilang Yes. taon na po kayo nanay? 70 na po. 17 na. Saan po ang bahay nyo? Doon po. Dito po ang daan. Hindi dyan sa kabila. O kumusta ang buhay-buhay natin? Ilan ang anak ni nanay? Wala po, dalaga po ako. Ay, dalaga po kayo. Opo. Wow. Sana all. Sana Dalaga forever. O, diba? Bakit hindi ka pag-asawa si nanay? Siguro walang magkagusto noon sa Ay, akin. hindi naman. Hindi naman. Kasi kahit may edad na po kayo, pero halata naman talagang maganda kayo. Baka medyo pihikan na po kayo sa paghahanap ng boyfriend. Ay, O nalibang kayo sa trabaho nyo o wala ng panahon para magkaroon ng boyfriend. Puro lang trabaho. naman po kasi ako ay alaga ng auntie ko. Pinalaki ako. Kaya nung tumanda sila, ako ang nag-alaga. Hanggang mamatay sila. Kaya wala, siguro talagang hindi ako makapag-asawa. Wow. Ang bait nyo naman. Ibig nyo sabihin, nanay, yung nag-alaga at nagpalaki sa inyo, talagang hindi nyo iniwan. Oo, inalagaan Habang ko sila ay din. nabubuhay. Opo. Nakafocus kayo doon, nagtrabaho, nag-alaga, hanggat tumanda sila, hanggat nakalimutan yun nasa sarili nyo na Oo. magkaroon ng pamilya, parang gano'n. Opo, O sino po ang mamatay. nakakasama nyo po ngayon sa bahay? Wala po. Yung aso ko lang. Aso, tapos yung kambing na Oo, inaalaga yung nyo, sarili nyo po yon. Opo. Talagang mag-isa lang kayo sa bahay. Opo, mag-isa na lang ngayon. Noon may alaga ako, yung pinsan ko, anak niyong nagpalaki sa akin, pero namatay noong September 25 to 2021. Opo. O bakit hindi kayo nag-alaga ng halimbawa apo o pamangkin na kahit papaano may kasama po kayo sa bahay? Meron naman sana mga anak ng pamangkin ko, pero ayaw naman nilang maiano yung mga magkakapatid kasi 5 sila. Ayaw naman yung isa maiwan. Kaya hindi nila pinayagan. O tapos nanay, anong nangyari nung Pasko nyo? Mag-isa lang din po kayo. Opo, mag-isa lang ako sa bahay. Pero meron naman yung kaibigan ko pumunta sa bahay, nagluto kami. Doon kami kumain. Pati nung New Year. Nung New Year ano ba? Hindi ako lumabas nung ay sa kapitbahay ako pumunta kasi tinawag ako. Doon ako nag-New Year. Sa kapitbahay.
Nasaan po yung, sabi niyo po kanina, nabanggit nyo, ay pinalaki lang kayo doon sa tita nyo. Opo. Nasaan po yung mga kapatid nyo? Or May kapatid akong isa, pero nasa Kandon po. buhay pa sila? Opo, buhay pa siya. Ilan po kayo magkakapatid? Dalawa na lang po. Dalawa. Oo. Nasaan po yung mga magulang nyo? Siyempre, wala na. Yung tatay, yung nanay ko, hindi ko nakita nung ipinanganak ako. Kaya 4 months daw ako, kinuha na ako ng auntie ko. Yung tatay ko namatay nung 58 years old na siya. Matagal na rin na panahon. Matagal na po kasi 12 years old ako noon, magha-high school ako. Paano po doon. ba ang istorya, nanay? Bakit napunta kayo at napaalagaan kayo doon sa tita nyo? Kasi sabi niyang tita ko, yung mga kapatid nung nanay ko, marami daw siyang trabaho, kaya kinuha nila akong inalagaan. Ganyan. Pang ilang kapatid, pang ilang anak po kayo? Bunso, panganay? Ako ang bunso po. Kayo ang bunso? O Opo. yung pinakabunso pa yung napunta doon sa tiyahin? Opo. Mababait naman Pero sila. hindi nyo nakita. Bakit hindi nakita yung magulang nyo? Kasi 4 months daw lang ako nung mamatay yung nanay ko. O kasi, tapos, ay namatay yung nanay Oo, nyo. nanay ko. Okay, nag-gets ko na. Kaya napaalagaan kayo sa tita nyo. Kasi nung pinanganak kayo, kapapanganak nyo pa lang, 4 months, namatay yung mother nyo, Opo. kaya napunta kayo doon sa tita nyo. Opo. And then, hindi kayo maalagaan ng father nyo. Opo. Kasi, syempre, naghanap buhay. Oo, May naghanap iba pang mga buhay. kapatid na Naghanap. inaalagaan. Kaya siguro mag-exam yung kanyang obligasyon or baka mamaya hindi kayang buhayin. Doon nandiyan naman si auntie nyo, kaya binigay kayo doon. O kumusta naman naging buhay nyo po doon sa auntie nyo? Mabuti naman po, maalaga naman sila sa akin. Lalo Naramdaman na mo rin, asawa. naramdaman nyo rin po, nanay, na yung trato o yung pagmamahal ay parang tunay na magulang. Opo, pwede talagang ganyan po. Kasi siguro kung hindi maganda ang ugali nila, kung hindi kayo tinuring na bilang isang anak, matagal na rin kayong wala doon. Opo. Diba? Siguro. Pero mula noon hanggang nabubuhay sila, hanggang namatay, ay talagang nandyan kayo sa tabi nila, hindi nyo iniwan. Wow! Pwede ba, nanay, na pumunta tayo sa bahay nyo? Opo, O, tara! So ayan po mga kabayan, naglalakad lang si nanay, no, dito sa tabi ng kalsada at nakita ng ating mga mata. So ganoon naman talaga ang ginagawa natin, on the spot, ikot. More on the spot po yung vlogging natin mga kabayan, no, yung mga tinutulungan natin. So ngayon, tamang-tama ay nagpahinga siya sa tabi at ito, pupunta tayo sa bahay niya dahil mag-isa na po si nanay, uli lang lubos na po na wala nang kasama sa buhay, no, sa edad na 70 years old, namuhay mag-isa, kasama ang aso, kasama ang kambing, para meron siyang makakasama, kumbaga libangan niya yung mga alaga niyang kambing. Ayan. So ayan po ang bahay ni nanay. Ayan po mga kabayan ang alaga ni Nanay Felisa. Oh, mga kambing. Ay, ayun na. Oh, pero parang may ano pa, oh. Hindi kinakain yan dahil hindi naman pwedeng kainin yan. Sa kanya yung dahon, sa akin yung bunga. Sa'yo yung naman. Ay, sa'yo yung ano ha. Ang tamis kasi bagong pitas. So, nandito na tayo ngayon sa harapan ni Nanay Felisa. No? Nanay Felisa, syempre may edad na po kayo. Bukod doon sa pag-aalaga nyo ng kambing, ano pa po yung pinagkikitaan nyo po, Nanay Felisa? Nagtatanim po ako ng palay. Meron akong parang tenant kasi ako, kaya yung tinataniman yung nagpalaki sa akin, meron pang natirang parang 1,000 Square meter. square meter. O yun ang yung ang tinataniman ko lang ng palay lang. So kayo po mismo ang nagtatanim. Opo. Yung para
nagtatanim kayo para pangkain nyo, pambigas-bigas, Oo po. yung ganon. Sapat po yun, nanay, sa pang-araw-araw. Bukod doon, meron kayong pensyon, senior. Yun yung senior na meron naman po. Yung monthly na ano yan. So, yun lang talaga, nanay. Namatay yung mga magulang nyo. Siyempre, magulang nyo na rin kasi yun ang nagisnan nyo. Kahit tsahin nyo or kamag-anak, magulang na rin yun ang tawag doon. Walang naiwan sila. Yun lang yung lupain ang namana nyo po. Walang lupain sila eh. Walang lupa yung parang ano ba Tenant yun? lang talaga, caretaker. Tenant lang, Oo, na kayo ang nagbabantay. May nagbabantay. sahod din po kayo. Hindi naman pag anihan na pala yung ibinibigay ni ko yung pag halimbawa 20 kaban. Kaban. Oo. Ang binibigay yung apat na Kaban. irik, oo. Irik na ganyan. So, total, mag-isa lang naman po kayo, talagang okay siya. Kumbaga, sapat, hindi ka nauubusan ng pagkain. Ngayon nga lang, medyo hirap sa pera, syempre. Oo, siyempre No? sa pera. Hirap sa pera. At yung buwan-buwan na 500, kulang po yun. Lalong-lalo na kung Oo. nagbabitamins kayo. May maintenance kayong gamot, na kulang po yun. Pero at least, yung bigas nyo ay tiyak na talagang meron. No? Meron. Kasi pag medyo swerte sa anihan, ay pag nakarami, no, bukod doon sa makarami, ay pwede mo pang ibenta yung iba para pambili mo na naman ng mga ulam, kailangan sa bahay. Nanay Felisa, nung nalaman nyo po, kasi 3 months lang kayo napadpad sa nagpalaki sa inyo, nung nalaman nyo po na binigay kayo or pinaalaga kayo ng tita nyo, ano sa naisip nyo, ang naging reaction nyo po doon? Ang reaksyon ko lang sa mga kapatid ng nanay ko, sabi nila ayaw nila akong tanggapin dahil marami daw silang trabaho noon. Yun ang sinasabi ko sa kanila noon, pero lahat ng kapatid ng nanay ko patay na rin. Patay na. Opo. Kumbaga hindi kayo, okay lang, naintindihan natin kasi hindi nyo nakakausap yung mother nyo, pero yung Opo. tatay nyo nakapag-usap kayo. Opo. Tatay, bakit binigay mo ako? Bakit anong nangyari? Bakit napunta ako doon sa yung mga ganon, mga kasi tanong? sa hirap naman ng buhay, ma'am. Kaya siya lang naman ang naghahanap buhay sa amin magkapatid noon kasi 3 kaming buhay pero namatay yung isa. Kaya Parang naintindihan nyo, hindi ka nagkaroon ng galit, tampo sa tatay nyo. Naintindihan nyo yung sitwasyon, bakit napadpad kayo pumupunta sa... naman dito noon. dinadalo Oo, naman din dinadalo kayo. na ako. Okay. Ayan. Siguro naisipan ng tatay mo sa hirap ng buhay, hindi ko kayong buhayin. Ipaalaga ko muna, ibigay ko muna doon sa kaanak ko Oo. para mabigyan din ng magandang kinabukasan. Yung mga ganon, kasi may mga rason kasi mga kabayan kung bakit pina-adapt yung mga bata or pinaalagaan mo na sa mga kamag-anak or doon mo na sa kamag-anak kasi may mga reason po yan, no? Kanya-kanyang reason po yan. So buti lang si nanay ay naunawaan niya yung sitwasyon ng kanyang father noon kung bakit na punta siya doon sa kaanak niya. Ganun pa man, ang importante doon ito, buhay pa rin si nanay at naramdaman naman ng ni nanay na minahal siya sa nag-alaga sa kanya. Kaya nanay, sa hapong ito, meron kaming surprise sa inyo. Okay, pasok mga Ruilyos. Nagpapasalamat po ako sa Diyos unang-una at merong nakatagpo sa akin na nagbigay ng
Diba to? Biyaya. Biyaya sa akin. At sana sa pagtulong nyo, maraming salamat po. Sana hindi lang ako ang matulungan, kundi sa katulad kong mahirap na senior citizen po. Ayan, walang ano man po Nanay Felisa, no? Ganon talaga ang buhay. Kailangan lumaban lang, no? Ako'y natutuwa sa sipag nyo. Kahit alam namin na mahirap na, 70 years old, naghanap buhay, gumawa ng paraan para may makain sa araw-araw. Pero nandiyan pa rin po kayo, no? Pilit, tumatayo, lumalaban sa hamon ng buhay. Magpakatatag lang. Siyempre, huwag natin kalimutan. Araw-araw natin magdasal, hindi tayo pababayaan sa ginagawa natin sa araw-araw. Ayan muli, maraming salamat po sa walang sawang pagmamahal. Ma'am Caro and Sir Ben Diaz, Mami Myrna and Pops Don from Texas, USA, from anonymous sponsor, Sunnyvale, California, and from Tita Luna. Maraming salamat po sa inyong ginito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. Araw-araw naway bigyan pa tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Naway bigyan pa tayo ng mahabang buhay. Kung sa ganun, tuloy-tuloy po yung ating paglakbay para sa mga nangangailangan ng mga seniors, lalo na sa ating mga lola at lulos, no, na talagang nangangailangan ng pagmamahal natin. So mga kabayan, huwag niyo pong kalimutan paki-share, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Tarita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye po Nanay Felisa. Salamat po. Ayan. Ingat po kayo dito Nanay Felisa, ha. Po, ma'am. Okay, bye-bye po.